Ang pag-aaralan po natin ngayon pong gabi is how to avoid anarchy in the family. How to avoid anarchy in the family. No, kung ano pong ibig sabihin ng anarchy? Anarchy is a situation of confusion and wild behavior. Na kung saan yung mga tao in a group cannot be bound or controlled by law or a certain rules. Yan po yung ibig sabihin ng anarchy. Micah chapter 7, nakita nyo na po, ang Micah po ay kasunod lamang po ng book of Jonah. Tama ba? Jonah. Yeah, Micah, Jonah. Oh, Jonah, Micah, sorry. Nakita nyo na po, amen? Okay, verse number 1, the Bible says, "Woe is me, for I am as when they have gathered the summer fruits, as the grape gleanings of the vintage. There is no cluster to eat. My soul desired the first ripe fruit. The good man is perished out of the earth, and there is none upright among men. They all lie in wait for blood. They hunt every man his brother with a net, that they may do evil with both hands earnestly. The prince asketh, and the judge asketh for a reward. And the great man, he uttereth his mischievous desire, so they wrap it up. The best of them is a briar. The most upright is sharper than a thorn hedge. The day of thy watchmen and thy visitation cometh. Now shall be their perplexity. Trust ye not in a friend. Put ye not confidence in a guide. Keep the doors of thy mouth from her that lieth in thy bosom. For the son dishonoreth the father. The daughter riseth up against her mother. The daughter-in-law against her mother-in-law. A man's enemies are the men of his own house." Nakita niyo po yun? Ang kaaway niya mismo, yung sarili niyang pamilya. Which means sa loob ng pamilya, hindi na po sila nagkakasundo-sundo. Yung unang mga verse na binasa po natin, from verse 1 down to verse number 5, makikita nyo po dyan yung kaguluhan sa labas. Makikita nyo po dyan yung sinasabi niya na naghahanap siya ng mga prutas, pero wala siyang makita. Kumbaga, unfruitful na yung kanilang city. Sa verse 2, nakita niya yung good man, sabi doon, perished. Wala na yung good man. Wala na siyang makita ang good man. Wala nang upright. Lahat ay gumagawa na ng masama. Yung prince and judge, nangihingi na ng reward. Hindi pa nagtatrabaho, nangihingi na ng bribe. And then, ang sabi ng Bible, verse 4, the best of them, yung pinaka-the best, yung pinaka-mabait sa kanila, sabi doon ay katulad ng isang briars. Now, the word briar means a sting, a venom. Yung tipo na kapag pumasok sa katawan mo ay unti-unti kang mamamatay. Akalain mo, best man na po yun ha. Yun na yung pinakamabait. Pero pag nakilala mo, para pala siyang kamandag na unti-unti kang papatayin. Ano pa? Ang sabi ng Bible, yung most upright, yung pinaka sa kanila, yung pinaka most upright, sharper than a thorn hedge. Alam niyo po yung thorn hedge? Yung thorn hedge, sa kasalukuyan po, makikita niyo po ngayon yung mga pader, di ba? Nilalagyan nila ng bubog. May mga bubog yan para hindi gaanong maakyat. Sa kanila naman, ang inilalagay nila, yung hedge, yung bakod, nilalagyan po nila yan ng mga tinik. Kaya ang tawag po doon ay thorn hedge. At napakatalas po niyan. Yung tinik po na yan, hindi po yan katulad ng mga tinik lang na makahiya na napakaliit. Yung tinik po na yon ay halos umaabot po ng 3 inches to 5 inches. Yung tinik na kanilang inilalagay sa kanilang bakod. Sabi ng Bible, yung most upright dun sa kanilang city, most upright, ay parang tinik. Kalahin mo nyo po yan. And then, ang sabi ng Bible, yung kaibigan, verse 5. Sabi niya dito, huwag kang magtitiwala na sa iyong kaibigan. Huwag kang magtitiwala sa iyong guide.
Keep the doors of thy mouth. Ibig sabihin, yung bibig mo ay shut your mouth. Doon sa mga tao na mismong nakahiga sa iyong bosom. Ibig sabihin, sa iyong kasama mo mismo sa bahay. Hindi ka na pwedeng magsalita sa kanila in secret. So, nawala na po yung trust. Alam niyo po ano yung dahilan? Pagdating po sa verse number 6, yung word na for, yan po yung pinaka-source. At pag binasa niyo po yung verse 6, na pinaka-source kung bakit nangyari yung verse 1 and up to verse number 5, it's because, makikita niyo po yung mga tao dito ay lahat miyembro ng pamilya. Anong dahilan? Bakit merong judge, merong prince that asketh for reward? Yung most upright ay parang thorn hedge. Yung pinakamabait sa kanila ay parang briars. Anong dahilan? For the son dishonoreth the father. The daughter riseth up against her mother. The daughter-in-law against her mother-in-law. A man's enemies are the men of his own house. Which means, kaya merong pangit na ugaling mga tao sa labas kasi merong pangit na ugaling nanggaling sa pamilya. Yun po ang dahilan. Doon po sila nanggaling lahat sa pamilya. Ito pong kaguluhan na ito, it is a kind of situation na hindi na po kayang kontrolin ng law or ng rules. It is a situation of confusion. Ang tawag po doon ay anarchy. Of course, ayaw niyong mangyari sa pamilya niyo yan. So, ang topic po natin ngayon is how to avoid anarchy in the family. Tayo po ngayon ay manalangin. Nakilala namin Diyos, maraming salamat po Panginoon sa gabing ito. Salamat po sa presensya ng inyo pong mga anak, maging na amin po mga first-time visitors, Panginoon. Dalangin ko po ang inyo pong mga salita na inyo pong pagpalain. Maintindihan po namin, Panginoon, ang inyo pong mensahe. At mag-sink in po ito sa aming puso't isipan, Panginoon, upang ang nangyari po nung kapanahunan ni Prophet Micah, ay hindi na po mangyari sa amin pong pamilya. Dalangin ko po ang inyo pong patnubay, ang pagbibigay ng kalakasan sa bawat isa, higit sa lahat ng pangunawa. Patawad po sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Ito pong aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. You may now be seated. Now, this is one of the saddest history in the account ng Biblia na makita po natin yung pamilya na pinili ng Diyos, yung bayan na pinili ng Diyos, ay ganito po ang nangyayari sa kanilang pamilya. Katulad po ng binanggit ko po sa inyo, wala pong masamang tao sa kalsada kung hindi po ito nanggaling naging masama sa pamilya. Ang naging dahilan kung bakit po merong mga dishonest na mga educated people, I mean educated ha, bakit merong mga dishonest na educated people sapagkat sa loob pa lang ng bahay, dishonest na po sila. Hindi po sila na-train na magsabi ng totoo. Bakit merong mga religious people na malayo sa Panginoon? Sapagkat sa loob pa lang ng bahay, relihiyoso na sila, pero ang kanilang religion ay malayo sa Diyos. Anong dahilan, bakit nangyari po ito sa bansang Israel during the time of Micah? The book of Micah ay, ito po ay halos kaparehas po sila ng tema ni Isaiah. In fact, yung book of Micah ay tinatawag po na sister book to Isaiah. Ito rin po ay tinatawag na Isaiah in shorthand. Sapagkat iisa nga lang po sila ng tema. And by the way, Micah is a contemporary of Isaiah, Prophet Isaiah. At si Micah po ay nabuhay o yung kanyang ministry ay naganap po yan nung kapanahunan po ng tatlong king. Si Jotham, si King Ahaz, at saka si King Hezekiah. Si Micah, yung kanyang ministry, nagsimula po nung ang panahon na si King Jotham ay malapit nang mag-expire yung kanyang pamumuno. At susunod na si King Ahaz. Yung buong reign ni King Ahaz, ang prophet po dyan ay si Micah. Hanggang nung si King Ahaz ay mamatay at yung first part ng buhay po ni King Hezekiah, nandun pa rin po si Micah. Sa madaling salita po, ang lubusang nasaksihan po ni Micah ayon sa kanyang ministry, ayon pong pamumuno ni King Ahaz. Now, sino ba si King Ahaz? Si King Ahaz is one of the most wicked king ng Southern Kingdom.
Si King Ahaz po was the son of Jotham, the 11th king of the kingdom of Judah. He was an ungodly king. According sa 2 Chronicles, chapter 28, verses 1 to 4, ang sabi po doon, babasahin ko po 2 Chronicles chapter 28, verses 1 to 4, Ahaz was 20 years old when he began to reign, and he reigned 16 years in Jerusalem. But he did not that which was right in the sight of the Lord, like David his father. Siya po ay wicked king. Verse 2, For he walked in the ways of the kings of Israel, and made also molten images for Baalim. Moreover, he burnt incense in the valley of the son of Hinnom, and burnt his children in the fire after the abominations of the heathen, whom the Lord had cast out before the children of Israel. He sacrificed also and burnt incense in the high places and on the hills and under every green tree. Tignan niyo po kung gaano ka-wicked si Ahaz. Ahaz promoted the worship of Molech with its pagan rite of human sacrifice. Alam niyo po yung si Molech po ay isa sa mga Diyos-Diyosan na para ikaw po ay mag-worship sa kanya, kinakailangan mong mag-alay ng infant. Susunugin mo yung infant sa harapan ng kanyang altar, ng kanyang rebulto. At alam niyo po ang ginawa po ni Ahaz, yung sarili po niyang anak, yung kanyang inaalay. Sinusunog po niya yung kanyang anak, ang sabi po ng Bible dito, and burnt his children in the fire. Para lamang po yun sa kanilang religious rituals. Sinusunog po ni Ahaz yung kanyang mga anak. He adopted policies that favored the Assyrian. Sino yung Assyrian? Mga kaaway ng Israel. He stopped following the ways of the good kings. He made images of Baal. He offered infant sacrifices in the valley of Hinnom. He commanded Uriah the priest at Jerusalem to build and copy the pagan altar at Damascus. Nung si Ahaz po ay nakarating ng Damascus, namangha po siya sa grove or doon sa high places ng kanilang mga Diyos-Diyosan. At alam niyo po ang ginawa niya? Yung kanilang high priest na si Uriah, inutusan niya na gayahin yung altar ng Diyos-Diyosan at ilagay doon sa Jerusalem. Imagine niyo po yan. Samantalang ang Jerusalem, nandoon po yung templo ng Diyos. Pero ang ginawa po ni King Ahaz, ay yung high priest mismo, inutusan niya na gayahin yung altar ng Diyos-Diyosan. And then, alam niyo po ang nangyari? In 2 Chronicles chapter 28, verse number 27, nung si Ahaz po ay namatay, he was buried without honor in Jerusalem. Hindi po siya binigyan ng honor as king, na katulad ng ginagawa ng mga Israelites sa kanilang mga kings na namamatay. Alam niyo kung bakit? Dahil po sa grabing idolatry. Now, sino si King Ahaz? King Ahaz is the father of Israel during that time sapagkat siya po yung ruler. Siya po yung king. Siya po yung nangunguna. So sa madaling salita, siya po yung nagli-lead sa Israel. Pero inilid po niya yung Israel sa hindi po magandang kapamaraanan o hindi sa magandang proseso. Sapagkat tinuruan niya yung Israel na magrebelde sa totoong Diyos. Na-imagine niyo po yung dilemma kapag ang leader ay nag-compromise sa masama. Naunawaan niyo po yung dilemma kapag yung father ay nag-compromise sa masama. Alam niyo po, ang pag-aaralan po natin ngayon, bagamat napakarami pong role ng parents at maging ng mga anak para sa ikaayos ng pamilya, magpo-focus po tayo ngayon sa tatay. Of course, hindi ko naman sinasabi na lahat ng problema sa pamilya ay gawa ng tatay, pero in this particular message, sapagkat ang tatay, tayong mga tatay ang leader, tayong mga tatay ang merong authority, kalimitan na ikinababagsak o ikinasisira ng atin pong pamilya ay dahil sa kapabayaan ng atin pong tayong mga gulang bilang tatay. Now, ang sabi po ng Biblia, si Ahaz is a father to Israel sapagkat siya po yung nagro-rule. A father can be a constructive one or a destructive leader to his family.
Alam niyo po ba, alam ko naman po na walang matinong tatay nagagawa ng isang bagay sa ikasisira ng kanyang pamilya. Pero minsan po, ang hindi po natin nakikita mga tatay, hindi yung ating ginagawa, kung hindi yung hindi natin ginagawa. Sometimes, ang nakakalungkot po sa ating mga tatay, hindi natin nagagawa na ituro sa ating mga anak kung ano yung Bible. Bihirang mga tatay ngayon ang pauupuin ng kanyang mga anak at tuturuan ng Bible. Why? Mismong siya ay hindi nagbabasa ng Bible. Karamihan ngayon ng mga tatay ay hindi nagpupunta ng church, pero yung kanilang anak at yung kanilang asawa ay nagpupunta ng church. No wonder kung bakit sa maraming mga areas po natin, mas maraming miyembro ay nanay. At hindi tatay. Bakit? Ang akala ng mga tatay, pag wala kang simbahan, macho ka. Ang akala ng maraming tatay, o bagamat hindi ko nila lahat, pero ang akala ng maraming kalalakihan, basta't may muscle ka, akala nila yun ang sukatan ng pagkalalaki. Mga kapatid, ang ikaayos po ng pamilya ay hindi sa pamamagitan ng muscle, but sa pamamagitan ng person with faith in God. Ang problema kay Hezekiah, kay Ahaz, kay King Ahaz, binigyan siya ng authority ng Diyos para ilid yung bansang Israel, para maging kapuri-puri mismo sa Diyos, sapagkat ang Israel ay bansang pinili ng Diyos. Pero ang nakakalungkot kay Ahaz, imbis na sa Diyos niya dalhin, dinala niya sa Diyos-Diyosan. Nilid niya yung kanyang pamilya, yung kanyang bayan, doon sa isang maling Diyos. Ang nakakalungkot nito, sarili niyang pamilya ay pinatay niya, sinunog niya para lamang dun sa kanyang Diyos-Diyosan. And now, ang nangyari ngayon, nagkaroon ng anarchy. Hindi na ngayon mapagkatiwalaan yung mga miyembro ng pamilya. Tawagin mo yung anak, yung panganay, hindi na yan susunod sa'yo. Tawagin mo yung sumunod na anak mo, hindi na yan susunod sa'yo. Tawagin mo yung bunso, lalo na yung bunso. Hindi na yan susunod sa'yo kasi ang bunso ang hari ng bahay. Pag ang bunso umiyak, lahat tahimik. Ang sabi ng Bible dito, the daughter-in-law is against her mother-in-law. Actually, matagal na po ito eh. Laging problema ng manugang yung biyanan yung manugang, di ba? Salamat sa Panginoon. Alam mo, si Adan lang ang nakaligtas dito eh. Si Adan walang biyanan. Tama ba? Biyanan. Walang biyanan si Adan eh. Sabi ng Pilipino, putok lang sa kawayan. But anyway, alam niyo po, salamat sa Panginoon, nakita po natin yung mga bagay na to. Of course, sa atin po, sa pamilya po natin, ayaw po natin itong mangyari. Ayaw nating mangyari na ang atin pong pamilya ay paglalaruan lamang ng dyablo. It is not the mere physical presence of a father that can put a family into a unity, but the spirituality of the father or parents that construct the family. Alam nyo mga kapatid, sometimes naririnig po natin, maganda na sa pamilya yung merong father figure. Tama naman po yun. Wala po akong against doon. Maganda sa pamilya na merong nakikitang lalaki. Tama po yun. Wala po akong against doon. Pero ang nakakalungkot naman, kapag ang tatay ay physically present, pero yung kanyang spirituality ay absent. Baliwala rin po yun. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat ang pinaka-importanting factor sa ikaayos ng pamilya ay hindi pera, kundi yung spirituality. The presence of a man inside the house is very important. But it is not the masculinity that counts, but the person with faith in God. Hindi yung, sabi ko nga sa inyo, hindi yung muscle eh. Hindi yung kinakount pagdating sa pag-aayos ng pamilya. Ang daming mga malalaking katawan, pero pagdating sa pamilya, umiiyak. Ang dami po nating kilala na kayang pasunurin yung isang batalyon. Pero yung pamilya lamang niya, yung misis at yung isang anak, hindi niya kaya.
Ang dami nating nakita niyan. Bakit? Hindi po doon sa sigaw. Hindi po sa laki ng boses. Hindi po sa laki ng katawan. Kundi sa relasyon mo sa Diyos. A home with a father, physically present, but spiritually absent, is not a God-designed family. Ang design ng Diyos na pamilya, tatlong entity po ang nandyan. I mean, human ha, tinutukoy ko human. Of course, laging nandyan, sentro ang Panginoon. But humanly speaking, tatlong entity po ang nandyan sa pamilya. The head, the helpmate, and the heritage. Yung tatay, yung nanay, at yung mga anak. Lahat po yan ay may kanya-kanyang role sa ikaayos ng pamilya. Kaya nga sabi ko po sa inyo, particularly, ang pag-uusapan lamang po natin ngayon ay yung head. Okay? Yung tatay. O, bagamat marami pa pong mga role yung iba't ibang miyembro ng pamilya at naniniwala ako na dito po na i-preach na po yan dito ni Pastor. Ang pinipreach ko lamang po sa inyo ay ine-echo ko lang kung ano yung natutunan ko po sa pangangaral ng atin pong pastor. At sabi po ng Biblia po dito, ang kailangan po ng pamilya sa ikaayos ay yung salita ng Diyos. Yung spirituality. Paano pong mangyayari yan kung yung leader mismo ay walang spirituality? Marami pong paraan para ma-avoid po natin yung anarchy. Pero ngayon pong gabing ito, dalawa lamang. As far as the responsibility po ng father, alam niyo po, during the biblical times, ang tatay ang pinaka-high priest ng pamilya. Ang tatay ang pinaka-high priest. Which means, ang tatay ang nag-o-offer ng sacrifice para sa kanyang mga anak. Kung maaalala niyo po yung nangyari kay Job. Ang tatay ang nagtuturo sa kanyang mga anak kung paano mahalin ang Diyos. Ang tatay ang nagtuturo sa kanyang mga anak para mag-memorize ng verse. Now, sa Israel po, ang bata, at the age of 5 to 6, ang bata po ay sinesend out na ng kanyang tatay, isinasama na ng kanyang tatay sa synagogue school. At doon po sa synagogue school, at the age of 5 to 6, kinakailangan ma-memorize niya yung tinatawag na Shema Israel. Yung word na Shema, yan po ay isang panalangin na binubuo po yan ng tatlong verses. Ano po yon? Deuteronomy 6 verses 4 to 9, Deuteronomy chapter 11 verses 13 to 21, and Numbers 15 verses 37 to 41. At the age of 5 or 6 years old, yang tatlong passage na yan ay dapat memorize na ng bata. Ang nakakalungkot sa ating mga tatay, 40 anyos na tayo, John 3:16 pa lang ang memorize natin. John 3:16, for the wages of sin is death. Pero sa kanila mga kapatid, yung tatay is very eager at the age of 5 or 6, yung kanyang anak, dadalhin niya na yan sa synagogue school. And from time to time, pagbalik niyan sa bahay, tatanungin niya yan, anong na-memorize mo? Anong natutunan mo? And then, i-recite niya yan sa bahay. I-recite niya sa bahay. Kaya alam, nakakatuwa po yung academy natin dito. Nagme-memorize sila ng 90 verses. 90 verses. Nagme-memorize sila. Sabi ko, pambira. Nung ako pinag-aaral sa PSS, bagamat wala ako nung klase na yun ni Pastor Louie, pero bago sila gumraduate o bago kami gumraduate, kinakailangan makapag-memorize kami ng 66 verses. Bawat book, dapat na isang verse ka na memorize. Eh yun, 66 lang yun. Nasa college na. Eh ito, preparatory pa lang. Preparatory pa lang. 5 or 6 years old. Memorize na yung Deuteronomy 6, 4 and 9, 4 to 9, or Deuteronomy 11, 13 to 21, and Numbers 15, 37 to 41. Memorize na sila.
Sino po ang nag-provoke sa kanila, nag-push sa kanila na i-memorize yan? Tatay. Bakit? Yung tatay, siya yung high priest. Siya yung nagbibigay ng spiritual guidance sa kanyang pamilya. Alam niyo po ang dahilan kung bakit may kaguluhan sa pamilya? Wala pong spiritual guidance eh. Everybody is busy doing nothing. Lalong-lalo na, everybody is busy sa kaka-cellphone. Napansin nyo ba nung dumating yung cellphone? Napansin nyo ba yan? Matutulog na lang kayo, hindi pa kayo nag-uusap. Bakit? Nakatutok ka sa Facebook. Nakatutok ka sa Messenger. Nakatutok ka sa Viber. Nakatutok ka sa YouTube. Kaya alam nyo po, ang daming first honor dito sa YouTube University. Oo. Ang daming nagmasteral sa YouTube. Ang daming naging doctorate sa YouTube. Yung mga doktor nag-aaral sa mga university, pambira, ang katakot-takot na libro, yung dala-dala nila para lang gumraduate ng pagka-doktor. Meron pang pre-med sila bago medicine proper. Katakot-takot na memorization. Samantalang sa YouTube lang, ilang minuto lang yun. Oh. Aba, mas magaling pa silang magsalita kaysa sa doktor. Pag nagsalita sila, pambira talagang sobra pa sa doktor Pero saan niya nag-aral? Sa YouTube University. Ilang taong nag-aral yan sa YouTube University? 1 hour. Di ba? Facebook. Ilan sa mga kabataan ang nilalamon yung oras ng dahil sa Facebook? Ilan sa mga tatay ang kinakain ng oras sa paglalaro ng Mobile Legends? Alam nyo, minsan, naiinis ako minsan, sa jeep, pambihira, ang tanda-tanda na. Sa jeep, merong earphone, tapos nakaganyan, may bayad po, hindi inaabot, kasi busy kagaganyan. Matanda na yun ha. Pag tinignan mo kung ano yung cellphone niya, Mobile Legend. Minsan may makikita, nakakatawa minsan yung pag inobserbahan mo yung tao, sa LRT minsan or sa MRT, minsan, alam niyo ang ginagawa ko minsan, kaya minsan natatawa ako mag-isa, ini-imagine ko, na wala siyang cellphone at wala siyang earphone. Imagine mo yung tao na pag ganyan-ganyan, wala naman siyang dalang cellphone at walang earphone. Pag ganyan-ganyan, parang epileptic. Di ba nakakita na kayo ng ganyan? Minsan ang laki pa niya ng headset niyan Laki pa ng headset. Parang plato na nandito sa Mga kapatid, Kristiyano po tayo. Ang sabi po ng Biblia, ang buhay natin ay kakaiba sa buhay ng mga nasa mundo. Huwag po tayong gagaya sa lifestyle ng nasa mundo. Habulin mo ng habulin yung technology, mamumulubi ka. Hanggang sa dumating yung araw, manluloko ka na lang para makasunod ka sa technology. Nakakalungkot po mga kapatid. The reason kung bakit merong anarchy sa loob ng bahay natin, merong confusion, kasi sunod tayo ng sunod sa technology Hindi natin kinakausap yung miyembro ng ating pamilya. Ang kinakausap natin yung ibang miyembro ng pamilya through Facebook, Messenger, and Viber. At the age of 5 to 6, memorize na ng bata yung Shema. At the age of 6 to 10, they must study the part of the law, preferably yung book na Leviticus. Pag-aaralan po nila yan. Hanggang 10 years old. From 10 to 15 years old, kinakailangan halos ma-memorize nila yung Pentateuch. Yung Pentateuch is the 5 books of Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. At the age of 15. 15. Dito, yung 15, nagjojolen pa.
naglalaro pa ng text, naglalaro pa ng Pogue. Yung babae dito na 15 years old, mahilig na sa Mary Kay. Mahilig na sa lipstick. Mahilig nang mag-post sa Facebook. Alam na yung mga boyfriend and girlfriend at 15 years old. And sad to say, yung iba ay graduate na ng home ekananay. May anak na at 15 years old. Sa kanila, 15 years old, minememorize nila yung 5 books of Moses. Sino ang nag-provoke? Parents. Parents. 15 years old up, nag-aaral na sila ng theology. 15 years old up, nag-aaral na po ng theology. Hindi po ng Mobile Legends. Sabi ko nga po sa inyo kung bakit napakaganda nung sistema ng panahon ng Israel, sapagkat mismong Diyos ang nag-design yan. Ang Diyos ang nakakaalam kung ano ang kailangan ng pamilya, and so, dinesign ng Diyos kung ano yung nararapat sa pamilya. Ang gagawin na lamang po natin ay sumunod. Pero nakakalungkot po sa atin, nadidiktahan po tayo ng dyablo sa pamamagitan ng sanlibutan. At nawawala na po sa atin yung intimacy ng pamilya at nagiging intimate po tayo sa cellphone at sa gadget. You see, kaya yun po yung problema po sa atin kung bakit hindi po nagkakaintindihan sa loob ng pamilya. The father must be the high priest. Siya yung dapat nagbibigay ng spiritual guidance. In 1 Thessalonians chapter 2, verse number 10 to 12, basahin po natin. 1 Thessalonians chapter 2, verses 10 to 12. Ito po yung sabi ni Paul sa mga Kristiyano sa Thessalonica. Sabi ni Paul, "Ye are witnesses, and God also, how holily and justly and unblameably we behave ourselves among you that believe. As you know how we exhorted and comforted and charged every one of you as a father doth his children, that ye would walk worthy of God, who hath called you into his kingdom and glory." Tignan nyo po kung ano yung ibinigay dito na responsibility ni Paul sa tatay. Katulad daw ng isang tatay sa kanyang mga anak, si Paul ay nag-exhort, nag-comfort at nag-charge sa mga Kristiyano sa Thessalonica. Now, what do you mean by the word exhort or exhorted? It comes from the Greek word parakaleo, which means to call near or to invite. To invite. Of course, ang pinag-uusapan dito ay yung gospel of Christ. Paul invited the Thessalonians na tanggapin yung gospel ni Kristo. What do you mean by the word comfort? It means to encourage. And the word charge, it means to witness or to testify. Dito po, makikita nyo po dito, yung sinabi ni Pablo sa mga Thessalonica na katulad na ginagawa dapat ng tatay sa kanyang mga anak. Exhort, comfort, and charge. Ano pong ibig sabihin yan? To invite, to encourage, and to testify. Ng alin? Ng gospel ng Panginoon. Kaya nga po ang dahilan kung bakit dapat ang tatay ay dapat spiritually matured sa loob ng tahanan, sapagkat siya ang mag-i-exhort sa kanyang mga anak. Siya ang magko-comfort sa kanyang mga anak. Siya ang mag-charge sa kanyang mga anak. And so napakahalaga ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Again, mga kapatid, I believe napakarami pong mga busy sa ngayon sa trabaho. Pero wag po sana tayong maging busy pagdating sa pamilya po natin. Pag hindi po natin kinakausap yung atin pong mga anak patungkol sa salita ng Diyos, si Satanas po kakausapin yan patungkol sa kanyang kasinungalingan. Ganun po katinding responsibility ng father as a priest that gives spiritual guidance
sacrifices as a rabbi na nagtuturo ng salita ng Diyos. Ephesians chapter 6, verse number 4. Ano po sabi ng Bible sa Ephesians chapter 6, verse number 4? And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Ano sabi ng Bible dito? Provoke not. Provoke means to make someone very angry. Sabi ng Bible, huwag mong itutulak yung iyong anak sa isang napakalalim na pagkagalit o pagkapuot. Huwag ikaw ang magiging dahilan upang ang iyong anak ay magkaroon ng sama ng loob. And then, ang sabi ng Bible dito, bring them up. It means to train. Bring them up, it means to rear up. Train them. Nurture, it means to educate. At ang sabi ng Bible, admonition, it means a warning. Again, lahat patungkol sa salita ng Diyos. Lahat ay babalik po sa salita ng Diyos. Anong dahilan kung bakit merong pangit na pangit tayo ng pamilya noong time ni Micah? Yung pamilya po ay umuwi na o nagpunta na doon sa idolatry. Nawala na po yung vision nila patungkol sa totoong Diyos. Mga kapatid, magpasalamat na lang po tayo na meron po tayong pastor na strong sa biblical principle. Magpasalamat tayo na miyembro tayo ng church, na ang church ay nag-i-stand sa biblical principle. Pero mga kapatid, ang first responsibility sa ikaayos ng ating pamilya ay nakasalalay sa ating magulang. Kaya nga po hindi po natin pwedeng isisi sa church. Pag ang pamilya po natin ay napariwara, hindi natin pwedeng isisi sa church. Pag ang pamilya po natin ay napariwara, hindi natin pwedeng isisi sa pastor. Ang unang-unang dapat nating sisihin, tayo. Bakit? Tayo ang pinagkatiwalaan ng Panginoon to nurture and to rear up our children. Sa salita ng Diyos, hindi sa pera, hindi sa business, kundi sa spirituality. Alam niyo po, napakarami pong nakita tayo kahit doon lamang po sa area po namin. Meron po kami ditong dinadala ng mga juniors and young people. Akala namin magpipinsan. 3 po sila. Akala namin magpipinsan kasi bagamat yung isa ay magkaiba ng apelyido, pero yung dalawa parehas ng apelyido. Alam niyo kung bakit? Yung magkaparehas ng apelyido, iisa lang yung tatay nila pero magkaiba sila ng nanay. Yung isa naman, iisa sila ng nanay pero magkaiba ng tatay. Pero sa iisang kwarto sila natutulog. Pero hindi nila kasama yung kanilang mga magulang. Sila lang magkakapatid. Tapos nung tinanong namin, bakit ganon? Buti pumayag kayo. Okay lang yun, sabi ng bata. Okay lang yun kasi naman wala kaming matirahan. Kasi naunawaan niyo po yan. Parang sa kanila, okay na lang yung iba-iba sila ng tatay, iba-iba sila ng nanay. Kasalanan ba yun ng bata? Hindi po. Kasalanan yun ng magulang. And now magtataka po tayo kung bakit meron sa kalsada na pariwara ang buhay. And then magtataka tayo kung bakit maraming young people sa kalsada na sumisinghot ng drugs. And then magtataka tayo kung bakit maraming snatcher na young people sa labas. Bakit maraming magnanakaw na young people sa labas? Anong problema? Yung magulang. The mere presence, sabi ko nga po sa inyo kanina, the mere presence of a physical man or father in the home is not enough. Hindi po garantiya na yung tatay na sa loob ng bahay, maayos na yung pamilya. Kapag yung tatay na yan ay walang prinsipyo ng salita ng Diyos. Kanya-kanya po yan. Naalala ko po yung tatay ko noon. Nung umiinom pa po siya bago siya maligtas. Alam niyo po ang katuwiran niya? Ang loob ng katawan natin, maraming mikrobyo. Kaya para mamatay yung mikrobyo, kinakailangan ng alkohol. Yun ang katuwiran niya.
Para mamatay daw yung mikrobyo sa loob ng katawan. Kaya siya umiinom. Ganun ang prinsipyo niya kasi wala siyang salita ng Diyos. Pero salamat sa Panginoon, inalis po kami doon ng Panginoon. At salamat sa Panginoon, napunta po kami sa ganitong church. Ngayon po, hindi na alcohol, acid na lang yung Coke. Hindi. You see, mga kapatid, imagine nyo po kung ang tatay sa loob ng tahanan ay walang pakialam sa anak. Anong mangyayari sa anak? Kapag ang tatay ay hindi kinakausap yung asawa at anak at nakatungo lang palagi sa cellphone, anong mangyayari sa pamilya? Kapag ang tatay sumasama nga sa church, pero pagdating naman ay sa church ay tulog, anong mangyayari sa pamilya? Mag-expect ka ba ng maayos sa pamilya? Kung yung mismong leader tulog sa pangangaral ng salita ng Diyos? Mag-expect ka ba ng maayos na pamilya kung mismong yung leader, yung tatay, ay ayaw makinig ng salita ng Diyos? Mag-expect ka ba ng maayos na pamilya kung mismong yung magulang ay ayaw ipamuhay yung salita ng Diyos? Eh kung yung magulang nga ayaw ipamuhay, yung anak pa kaya? The father must be the priest, the rabbi that gives spiritual guidance to his family. Second, the father must be the protector. The protector sa pamamagitan ng discipline. He must be the head disciplinarian. If the father can give spiritual guidance sa kanyang mga anak, he must be the head disciplinarian. In Hebrews chapter 12, ito po makikita natin dito, yun pong relationship ng anak at saka ng tatay. Na inihalin tulad po sa relationship ng Kristiyano sa spiritual father natin sa Diyos Ama. Hebrews chapter 12, verse number 5. Ang sabi po ng Bible dito, ang sabi ng writer ng Hebrews, "And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. For whom the Lord loveth, he chasteneth." Which means, the very purpose ng chastening is love. And scourgeth, meaning to beat or to whip, scourge. And scourgeth every son whom he receiveth. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the father chasteneth not? Anong klaseng anak ka pag hindi ka pinapalo ng tatay mo? But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards. Putok sa buho. Bastardo. Hindi ka tunay na anak kung hindi ka pinapalo ng iyong magulang. And not sons. Verse 9. Furthermore, we have had fathers of our flesh. Tingnan niyo po ang responsibility ng father in the flesh. Yung biological father natin. Furthermore, we have had fathers of our flesh which corrected us. A responsibility ng tatay, kinukorek yung kanyang anak. And we gave them reverence. Iginagalang, inirerespeto natin. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? For they verily for a few days chastened us after their own pleasure, but ye for our profit, that we might be partakers of His holiness. Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. Nevertheless, afterward it yielded the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Makikita niyo po yung responsibility ng tatay sa pagdating sa pagdidisiplina. Chastisement is very important inside the home. Kapag ang anak ay hindi nakaranas ng palo, baka hindi mo totoong anak yan. Ang sabi ng Bible, kapag ang tatay ay hindi niya kinukorek yung kanyang anak,
baka hindi niya totoong anak yan. Remember, chastisement is out of love. Chastisement is not punishment. Ang punishment ay ayon sa kasalanan. Pero sabi ng Bible, hindi na tayo dinidil ayon sa ating kasalanan. Pero sabi ng Biblia, tayo ay kinukorek. Bakit? Mahal tayo ng Diyos. Eh di ba, nung maliit pa tayo, anong sinasabi sa atin ng ating mga magulang? Anak, bakit kita pinalo? Anong karaniwang sagot natin? Kasi po, mahal niyo po ako. That is correct. That is correct. Bakit ka pinalo? Kasi mahal ka ng iyong magulang. At ayaw ng magulang mo na magpatuloy ka sa kasalanan. Kaya kanya kinukurek sa pamamagitan ng pamalo. Kaya nga ang tawag ng Book of Proverbs, rod of correction. Kasi yung rod na yan is not for punishment, but for correction. Alam niyo po, nakakalungkot po nito mga kapatid. Yung pagpapalo at pagkukorek sa ating mga anak, ipinapaubaya natin sa mga asawa nating babae. Total love, ikaw na dyan. Kasi lagi ka namang nandyan, lagi mo naman silang kasama Ikaw na bahala dyan. Alam niyo po, kalimitan, hindi man lahat, pero kalimitan, ang pagkukorek ng babae ay hindi po sa pamalo, kundi sa kurot. Napansin niyo ba yan? Mga nanay, mas marami pa kayong kurot kaysa sa palo. Hindi po sinabi ng Bible yung kurot. Ang sabi ng Bible, pamalo. Pero kapag ang nanay ang nagdisiplina, kurot yan. Naalala ko yung lola ko noon. Yung lola ko, pag yun ay namingot dito sa patilya. Pag yun nanguro, talagang parang ano yan, yung TV namin noon na ginaganyan. Alam niyo yung TV na black and white noon, lalagyan mo pa ng plies kasi natanggal na yung yung pihitan, kaya plies. Pag yan po ay nangurot dito sa tagiliran, talagang pambira, 360 iikot yan. Susunod ka. Susunod ka dito. Yung teacher naman namin noon, nung grade 2, sa singit naman siya pag nangurot. Bakit? Babae. Di ba? Kalimitan ganon. Pero yung lalaki, yung tatay ko, minsan mamalo, pero pag namalo yun, yung sinturo nun makapal, yung leather na makapal, doon niya hinahasa yung kanyang labaha. Mga kapatid, ang labaha noon, hindi katulad ng labaha ngayon na pinapalitan mo ng blade. Noon, hindi labaha talaga. Yung talim noon talagang hinahasa. Doon niya hinahasa. Kaya yun, kapag namalo, talagang lalatay. Matatandaan mo talaga yung kasalanan mo. Naranasan ko pang sakalin ako at angat ng ganyan Dahil nabato ko yung manok niya Naranasan ko pang hawakan ako sa pa, itiwarik ako ng ganyan Nung nandun pa kami sa Antipolo, maliit pa ako. Dahil yung panabong paborito niyang panabong na manok, nabato ko ng putik. Taranta siya ngayon na pakainin ng asukal. Kasi nahilo Pakainin niya ng asukal, ilagay niya doon sa bilao, tapos pukpukin ng ganyan. Kaya sobrang galit niya sa akin. Pero mga kapatid, napansin niyo po yung kaibahan? Kaya nga mga tatay, ang head ang head disciplinarian sa loob ng tahanan, yung tatay. Pag sinabi dapat ng tatay, ganito ang gagawin mo, it must be the law of the home. Minsan, alam niyo po, ang problema sa ating mga tatay, minsan nananakot lang tayo nananakot lang. Nararanasan ko rin naman yan, tatay rin po ako Hindi po ako perpekto. Minsan, sasabihin natin, huwag mong gagawin yan, papaluin kita. Pero pag ginawa niya, hindi naman natin papaluin. Kaya pag yung bata lumaki na, alam na niya, nananakot lang yan si tatay. Pag sinabi mong, papaluin kita, ikaw ang uunahan yan, papaluin ka niyan. Ang nakakalungkot sa ating magulang, pag pinalo tayo ng anak natin, natutuwa pa tayo, iilag-ilag pa tayo. Bakit? Bata pa Kayang-kaya mo pa yung palo niyan. Pero pag nag-18 years old na yan, pag pinalo ka niyan, may kalalagyan ka na. Di ba? Yung bata pa, hampas-hampasin ka sa mukha, tapos iiyak. Natutuwa pa tayo, hindi, sige, okay na yun, sorry.
Oh, sorry na. Di ba? Ganun tayo. Bakit? Baby pa lang eh. Kayang-kaya pa natin yung palo. Subukan mo kapag lumaki na yung palad niyan. At nag-18 years old na yan at magpahampas ka sa mukha. Bakit? Nananakot ka lang kasi. Natatak sa isipan niya na tinatakot mo lang siya at hindi mo ginagawa yung sinasabi mo. Kaya nga parents, pag sinabi mong papaluin mo talaga. Mas maganda yung tatay ang mamalo. But be sure, it is out of love and correction. Palo. Kahit si Mig sa si Ella, pag sinabi kong dapa, alam na nila yan. Pag hinawakan ko yung pangamot na yung plastic, nakakatatlo na po ako nun. Kasi nababali. Pag sinabi kong dapa, pag palo, ang palo hindi ganon. Hindi po ako ganon mamalo. Pag ako namalo, galing dito. Palo talaga. Sa 3 palo, sisiguraduhin ko may lata yan. Bakit? Para makita nila yung kabayaran ng kasalanan. Minsan naaawa tayo pag yung bata pag umanon di ba? Kasi po, hindi pa tumutulo yung luha niya, yung nanay umiiyak na. Kawawa naman yung bunso ko. Kawawa naman yung anak ko. Alam mo sabi ng Bible? Pag pinalo mo yan, hindi yan mamamatay. At inaalis mo siya doon sa kalukuhan ng impyerno. Kaya nga sabi ko, dapat yung tatay Kung hindi, yung tatay ang papaluin ng nanay. Oo. Mga kapatid, ulitin ko po, Kristiyano po tayo. At miyembro po tayo ng Christian Bible Baptist Church. Kausapin po natin yung ating anak. Hindi po yung cellphone. Mas importante yung iyong pamilya kaysa sa iyong business sa labas. Mas importante yung iyong pamilya kaysa sa suot mong uniforme pag pumasok ka ng opisina. Darating yung araw, ito po nung nag-Bible study pa po ako sa mga kampo, lagi ko po sinasabi sa mga sundalo, darating yung araw, whether you like it or not, huhubarin mo yung uniforme mo. At ihahanger mo yan. Bakit? Sa ayaw mo at sa gusto, darating yung araw na magre-retiro ka. Pero hindi sa pamilya mo. Pero ang kasama mo pa rin ay yung pamilya mo. Mas importante po yung pamilya. Mga kapatid. Mas importante po yung asawa, mas importante yung mga anak. Kung nagagawa nga natin makipag-usap sa labas, magkaroon tayo ng business meeting sa loob ng 3 oras. Pero bihira natin kausapin sa loob ng 3 oras yung ating mga anak. Minsan, ang nagiging problema pa natin, pag pinausap natin yung ating mga anak, pagalit pa. Naalala ko yung tatay ko noon, pag yung tatay ko nagsalita sa amin, sigurado ko nakalasing yan. Ay, pag ang lalaki na lasing, talagang ang daming wisdom yan. Pa-English pa yan. Diba? Pero pag hindi yan nakainom, pambihira. Tahimik pa sa lamok Pag hindi nakainom. Pero pag nakainom, pambihira. Kahit na si Duterte, hindi mananalo sa kanya. Lahat ng rason alam niya. Tatawagin niya kami, halika dito. Kakausapin. Bakit nakainom Ganun ba tayo? Kapatid, again, Kristiyano na tayo. Kristiyano na po tayo. Gaano ka kabisi sa trabaho mo or kahit sa ating mga full-time, gaano tayo kabisi sa ministry natin na hindi natin makausap yung ating mga anak sa loob ng isang araw. Where in fact, the first ministry must be your family. Gaano tayo kabisi? The father must be the head disciplinarian. In Psalms chapter 103, verse number 8 to 13.
Malapit na po ako matapos. Ang sabi po ng Bible, the Lord is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy. He will not always chide, neither will He keep His anger forever. He hath not dealt with us after our sins, nor rewarded us according to our iniquities. For as the heaven is high above the earth, so great is His mercy toward them that fear Him. As far as the east is from the west, so far hath He removed our transgressions from us. 13. Like as a father pitieth his children. The word pity means compassion, love. Like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear Him. Di ba, mga tatay, mahal nyo yung pamilya nyo? Fathers, mahal nyo ba yung pamilya nyo? Fathers, mahal nyo ba yung mga anak nyo? Then bakit ayaw natin kausapin? Then bakit ayaw natin turuan ang salita ng Diyos? Then bakit hindi natin gawin na paupuin silang lahat dyan, magbuklat ng Bible? Bakit hindi natin magawa? Alam niyo po, mayroong isang pag-aaral somewhere in America. Ito po ay inilathala ng Gazette.net. According to Gazette.net, sa kanilang pag-aaral sa kanilang lugar, 63% of young people who committed suicide is from a fatherless home. 85% exhibits behavioral disorders are from fatherless home. 80% of rapists came from a fatherless home. 71% of high school dropouts came from a fatherless home. 75% of patients in chemical abuse centers or hospitals came from a fatherless home. 70% of juvenile in state-operated institutions came from a fatherless home. 85% of young people which are in prison came from a fatherless home. 70% of teen pregnancy came from a fatherless home. Do you understand the importance of a father in a home? Again, magpasalamat po tayo na meron po tayong church at nagtuturo sa atin ng ganito. Salamat sa Panginoon kung ikaw man ay lumaki na walang tatay. Salamat sa Panginoon hindi na pariwara ang buhay mo. Salamat sa Panginoon kung ikaw man ay nanay na nagtiyaga, pinalaki mo yung iyong anak na hindi kasama yung iyong asawa. Salamat sa Panginoon. Napunta ka sa church na ito at nalaman mo to. Salamat sa Panginoon, pinalaki mo yung iyong anak na mayroong pagkatakot sa Diyos. I am proud of you. Pero mga kapatid, karamihan sa mga teenagers and young people na napapahamak, yon ay dahil sila ay lumaki sa isang tahanan. Hindi dahil sa wala silang tatay, kundi dahil nandyan yung tatay nila, pero walang sinasabi patungkol sa Diyos. Kaya mga kapatid, yung anarchy sa loob ng bahay, of course, naniniwala ako na meron talaga mga pasaway na anak. Naniniwala ako na meron naman talagang maayos na magulang, pero pasaway yung mga anak. Pero in this particular message, since the father is the authority of the home, ang authority ay nasa shoulder ng father, ang blame ay nasa father. Maybe we are physically present in the house, pero kung wala tayong sinasabi patungkol sa salita ng Diyos, kawawa po yung mga anak po natin. Ang sabi po ni Micah, hindi sila mapagkakatiwalaan. For the son dishonoreth the father, the daughter riseth up against her mother, the daughter-in-law against her mother-in-law, a man's enemies are the men of his own house. Father, darating po yung panahon na marirealize natin na ang kaaway natin, mismong yung miyembro ng sarili nating pamilya. Alam niyo po ang dahilan? Wala tayong sinabi patungkol dito. Sabi ko nga po sa inyo, maaaring nandyan tayo sa loob ng pamamahay.
Pero kung wala tayong sinasabi patungkol sa Diyos, darating yung araw, magre-rebelde sila sa atin at sila yung magiging kaaway natin. Napakahirap, kapag ang kaaway mo ay yung sarili mong mga mahal sa buhay. Napakahirap kapag yung mismong mahal mo sa buhay ang hindi sumusunod sa'yo. Pero mga kapatid, tandaan po natin, it's all by the grace of God na ang isang pamilya ay tatayo at magiging maayos sa harapan ng Diyos. It's all by the grace of God. Ayusin po natin. I-avoid po natin yung anarchy sa pamilya. Ang kinakailangan natin, again, salita ng Diyos. Pag-isipan po natin, mga kapatid, pag-isipan po natin, hindi po biro. Kaya nga po laging binabanggit dito ng ating pastor, hindi biro ang pagpapamilya. Yung mga young people, sige lang kayo ng sige sa pag-aasawa. Akala nyo ganun-ganun lang, kadali. Na yung mismong sarili nyo nga hindi nyo madisiplina. Tapos kukuha pa kayo ng hindi nyo kaano-ano. Na-imagine nyo ba yan? Yung mismong sarili mo na hindi mo madisiplina, tapos kukuha ka pa ng hindi mo kaano-ano, na hindi mo alam yung family upbringing. Magkaiba kayo ng family upbringing at magkaiba kayo ng ugali, magsasama kayo sa isang bubong, hindi ba gera yan? Kung wala kang salita ng Diyos, hindi mo kakayanin yan. It is very important to have the Word of God in the home. To avoid anarchy in the family. I hope na meron po tayo natutunan ngayon pong gabi. Tayo pong lahat ay magsitayo. Nakilala namin Diyos, maraming salamat po Panginoon sa inyo pong patuloy na pagbibigay po sa amin ng pangunawa. Panginoon, nakikita niyo po yung bawat pamilya ngayong gabi. I'm not a perfect father, I'm not a perfect husband. Pero Panginoon, salamat po na inireveal niyo po ito sa amin. At kung meron man na unang tinamaan na mensaheng ito, Panginoon, alam niyo po na ako po yun. At marami akong pagkukulang sa aking pamilya. Pero salamat po na ginamit niyo po ako na i-reveal po ito sa mga miyembro ng simbahang ito na present ngayon pong gabi. Maaring yung pagkukulang ko ay pagkukulang din po ng ilan sa mga fathers na nandito po ngayon. Tulungan niyo po kami na ito po ay aming maiayos ayon po sa inyo pong salita. Salamat Panginoon sa mensahe. Salamat po sa buhay ng mga Israelites na naging example po namin. Yung mga bagay na dapat na hindi na namin ginagawa. Salamat po na inireveal niyo po sa amin, Panginoon. That serves as a warning sa bawat pamilya po. At tulungan niyo po kami na ma-train namin, ma-nurture namin, ma-rear up namin, Panginoon, amin po mga anak, na meron pong pagmamahal po sa inyo at pagmamahal sa gawain. Salamat, Panginoon, sa inyo pong mga salita. Patawad sa lahat ng aming kasalanan, ito pong aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Dakilan namin Diyos, maraming salamat Panginoon sa gabing ito. Salamat po sa mga anak nyo. Nakikita nyo po Panginoon na sila po ay nakaluhod, na nakikipag-usap po sa inyo. Bawat pamilya, mga anak, mga young people, mga magulang, nandyan Panginoon, nakikipag-usap sa inyo. At alam nyo Panginoon, yung kanila pong inilalapit sa inyo. Alam nyo po, naririnig nyo yung kanilang mga panalangin. Panginoon, dalangin ko po Panginoon sa inyo na ayusin nyo po ang aming family. Turuan nyo po kami, tulungan nyo po kami Panginoon. Hindi po namin ito kayang mag-isa. Ang kaya-ayos po, ang ikaayos ng amin pong pamilya ay nakasalalay po sa inyo at pagsunod po namin sa inyo. Pagsasabuhay po namin ang inyo pong salita. Turuan nyo po kami, tulungan nyo kami na magkaroon ng pusong masunurin, Panginoon. Alisin nyo po yung aming pride. Alisin nyo po, Panginoon, yung mga bagay po na humahadlang para maging maayos po yung amin pong pamilya. Salamat po sa inyo pong mga anak na patuloy na nagmamahal. Ingatan nyo po sila at pagpalain. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. I hope na meron po tayo natutunan ngayon pong gabi. Tawagan na po natin yung ating